gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Akala ko magiging maayos na siya doon. Ngunit mas lalo pa yata nagalit. Jason, sige na naman oh. Mangyak-ngiyak niya sabi. Kailangan ko pag-isipan ang iyong request. Ang masasabi ko lang, hindi ko may papangako na kakayanin ko magpanggap na walang tayo. Huling sabi niya. Pagkatapos ay nagbihis na ito at nahiga na sa kanyang kama para magpahinga. Hindi na ni Gracia ito inabala pa dahil alam niya na pagod na rin ito sa maghapon niyang pagtatrabaho. At kung ano pa ang mga kaganapan sa ating kwento ay sabay-sabay nating tunghayan sa susunod na kabanata. Welcome sa ating mga kwentong pangalap. Bakit nga ba? Gusto ko munang isekreto ang relasyon namin ni Jason. Simple lang. Kasi ayoko siya mapahamak. Sigurado ako na pag-iinitan siya ni Diego. Ilang beses ko nang binastid yung ugok na yun eh. Kaya minsan, naisip ko mahirap din talaga na maging maganda. Hinahabol-habol talaga. Hanggang ngayon, sariwa pa sa akin ang ginawa ni Diego nung huli namin pagkikita. Tinutukan niya ako ng kutsilyo. Nakakatrauma, grabe. Lilis na sana ako ng daan nang biglang mahawakan niya ang braso ko. Mariin niya itong hinawakan at pilit niya akong pinapaharap sa kanya. Mukhang kakaiba yung asta ng bagong salta ah. Balita ko sa inyo pa siya nakatira. Nakangising sabi ni Diego. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Mukhang si Jason ang pag-iinitan niya. Mas lalong tumikad ang pangangatawan ni Gracia nang masilayan niya ang ngising iyon ni Diego. Naalala niya nang minsan na ikulong siya nito sa ground floor ng bahay nila at pagbalakan ng masama. Bitawan mo ako! Patal na sabi ni Gracia. Pilit niyang binawi ang kanyang braso sa kamay ng lalaki, ngunit mas lalo pa siya nitong hinawakan ng mahigpit. Mag-usap tayo. Baka akala mo, nakakalimutan ko na yung pagkakautang mo sa akin. Hindi ka pabayad. Nakakatakot nitong sabi. Ano ka ba? Ubod lakas niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit hindi siya nito binitawan. Mabuti na lang at may isang lalaki at biglang dumating at mabilis na sinuntok si Diego. Nabitiwan nito ang kamay ni Gracia at tumilapon siya sa kalsada. Ayos-ayos mong pagtrato kay Gracia kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Banta ni Jaden habang kinuwalyahan si Diego na nakahilata sa kalsada. Buwisit, sino ka bang hayop ka? Mabilis na nakabangon si Diego at sinugod ng suntok si Jaden. Natamaan sa mukha ang lalaki, kaya napaatras ito. Pilit naman silang inawat ni Gracia, kaso kumawala si Jaden para sugudin si Diego na ngayon ay duguan na ang mukha. Tama na! Ano ba, Jason? Hysterical na awat ni Gracia nang makita na hindi na gumagalaw si Diego sa pagkakahilata sa kalsada. Ubod lakas niyang hinila ang lalaki para tumigil sa pagsuntok sa walang kalabang-labang si Diego. I will kill this shit! Ayaw pa rin paawat ni Jaden nang biglang makita ni Gracia ang papalapit na figura ni Noemi. Nakaramdam siya ng kabog sa kanyang puso. Oh my God! Kuya Diego! Sigaw ni Noemi nang makita ang kalagayan ng kapatid. I'm sorry! Tanging nasambit ni Gracia bago lisanin ang lugar na iyon habang hila-hila si Jaden. Hindi alam ni Gracia kung magagalit ba siya o matatakot sa ginawa ni Jaden kay Diego. Anak ng mayor ang sinuntok nito at ang malala pa, nakatulog din ito at duguan din. Nakita din ni Noemi ang lahat kaya walang paglagyan ang kanyang kaba. Bakit mo naman sinuntok si Diego? Sigaw ni Gracia sa lalaki nang makarating sila sa rooftop. Kinuyom niya ang kanyang kamao dahil gusto rin niyang suntukin na lalaki. Do you think papalagpasin ni Diego yun? Hindi! Kilalang kilala ko ang Diego na yun. Mas masakal pa siya sa demonyo. Hindi yun titigil hanggat hindi yun nakakaganti. Alam mo bang ginawa mo? Mas pinalala mo ang sitwasyon. Nanganganib ka na ngayon.
Galit na sigaw ni Gracia. Samantala si Jaden, tila wala siyang naririnig. Nakasandal lang siya sa mahabang upuan habang nakatingala sa madilim na kalangitan. Munti ka mo na siyang mapatay. Nagtatrabaho ka sa kanila. Paano kung masisanti ka? Mabuti. Mas gugustuhin ko pang masisanti kesa hindi ko masuntok ang gagong yon. Kahit kaninong anak pa siya, wala akong pake. Nagpupuyos niyang sabi. Oo, gusto ko siyang tumigil sa pagbabodyguard kay Noemi pero hindi sa ganitong paraan. Mapapahamak lang siya. Konti na lang tutulo ng aking luha, may isip ko palang nababalikan siya ni Diego. Hindi na ako mapakali. Naging kami ngayong araw at sa araw na to marami din ang nangyari. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pero pag ikaw nang pag-uusapan, nakakalimutan ko ang lahat. Nakakalimutan kong magtimpi. Diretsang sabi ni Jaden kay Gracia. 3 araw na hindi pumunta si Jaden sa pamilya Abdon para magtrabaho doon. Tinanong ni Gracia kung bakit hindi siya nagpupunta doon. I think I'm fired. Sinira ko ang mukha ng kanyang anak. So, sa tingin mo tatanggapin pa ako ng kanyang ama? Pero, no, I don't think so. Kibit balikat ni Jaden habang minamaniobra ang sasakyan. Hey Jay! Bago pa makapasok si Gracia ng kanyang mini office, natigalgal siya sa pamilyar na boses na yon na sobrang tinis sa kanyang pandinig. My dad wants to talk to you, sabi ni Noemi. Bumalik si Gracia sa labas para silipin ang nangyayari. Nakita niya ang maaliwalas na mukha ni Noemi na tila hindi siya nagagalit sa nangyari sa kanyang kapatid. Humalokip-kip siya sa gilid ng sasakyan na nililinisan ni Michael habang pinakatitigan niya si Noemi sa loob ng sasakyan. Bakit gusto niya akong makausap? Tell him that I won't work anymore. I can pay my debt. Iho, anong hindi ka na magtatrabaho? Wala akong maalala na sinisanti kita. 3 araw na ako naghihintay na pumunta ka sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Gracia sa gulat nang biglang lumabas ang ama ni Noemi sa kabilang pinto ng sasakyan. Ano ka ba, Jay? Hindi ka naman sinisanti ni Papa. Kaya bakit hindi ka na magtatrabaho? I don't want to make an apology to your brother, ma'am. Magalang na saad ni Jaden. Naku, Iho, hindi mo kailangan gawin yung sinabi mo. Sabi ng ama ni Noemi na may halong pagkamangha sa mga titig niya kay Jaden. With all due respect, sir, I will talk to you straight to the point. But your son, he deserves my punch. I won't kneel my knees in front of him. He's an asshole, by the way. No offense. Walang ganang sambit niya. Hinila ni Gracia ang damit ni Jaden para patigilan ng bibig. Ano ka ba, Jason? Kung kausapin mo ang mayor natin parang tropa mo lang ah. Bulong niya. Iyan ang gusto ko sa'yo, Iho. Masyado kang prangka. Sa totoo, hindi ako nagagalit sa'yo bagkus nasisihan ako. Tama lang yung ginawa mo sa anak ko. Na magtanda naman yun. Nagawa mo lang yun para sa babaeng nasa tabi mo, diba? I know her. Kaibigan siya ni Noemi. Nakikita ko siya dati sa bahay. Alam mo, Iha, minsan dumalaw ka sa bahay. Gusto ko makita ng asawa ko. Don't worry. Nandun naman tong bodyguard ng anak ko. Sabay tingin kay Jaden. Hindi pa nakakapagsalita si Gracia. Sasagot niya sa mayor nang biglang magsalita si Noemi. Dad, magpapasama ako ngayon sa mall. May bibilhin ako. Siguro si Jay na lang yung magdadrive? Mall? Malayo ang mall dito ah. Mukhang uulan pa. Baka gabihin kayo. Sa ibang araw na lang siguro. Tumangutang si Gracia kahit hindi siya ang kausap. Tama na. Huwag na silang tumuloy. Baka may stranded lang sila sa daan. Saan sila matutulog? If that case, maghuhotel kami. Biglang nabati si Gracia dahil sa kanya narinig. Silang dalawa? Maghuhotel? Hindi alam ni Gracia, pero nakaramdam siya ng inis. Tigas ng ulo ng lokaret na to. Alam na nga uulan, ipipilit pa rin. Sumimangot na sabi niya sa kanyang sarili. Hindi pwede, anak. Please, Dad. I need to buy those perfumes and sandals. Baka maubusan ako kapag bukas pa ako bumili. Pagmamakaawa ni Noemi sa ama. Ang dami-dami sandals sa mall, hindi mauubos yon. Para-paraan ka ding lokaret ka. Paano na lang kung abutan sila ng malakas na ulan? Maghuhotel sila?
Pektosan kiti! Gigil mo ko, girl! Sige na, pumapayag na ako, sabi ng mayor. Yay! Thanks, Dad! Lumukot ang mukha ni Gracia. Ganun na lang yun. Mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Pero, hindi pa sumasang-ayon si Jason na magtrabaho. Tama, hindi pa sumasang-ayon ng boyfriend ko. Siyempre, hindi siya sasama. Kaya, wag ako, girl. Iba na lang. Maarting irap ni Gracia kay Noemi, ngunit hindi niya ipinahalata. Napabaling ng tingin si Gracia sa lalaki. Walang reaksyon ang mukha nito. Wala siyang emosyon, pero mapaglaro ang kanyang mga titig kay Gracia na tila kinikilatis niya kung ano ang nasa isip ng babae. Nag-iwas ng tingin si Gracia. Kung gusto niya sumama kay Noemi sa malayong mall na yon, wala na akong magagawa. Trabaho niya yun. Bodyguard siya nito. Bumuntong hininga siya ng sobrang lakas. Tatalikod na sana siya para umalis doon nang bigla niyang marinig ang tinig ni Jaden. Pwede ka bang bumalik sa trabaho mo, iho? I can work again. Walang gatol na sagot na lalaki. Napakagatlabi si Gracia. Nagsasalubong ang kanyang kilay habang nakayuko siya. Magsama kayong dalawa ng lukaret na yon. I can work again if you allow me to ask something for you. Sabi ni Jaden sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ni Sebastian Abdon. Ano yon, iho? Anything you want. Gusto ko sanang isama ko minsan si Gracia pag kinakailangan. Nanlaki ang mga mata ni Gracia nang marinig ang kahilingan ni Jaden sa mayor. Bakit niya ako gustong isama? Magmumukha pa akong tuta kapag kasama niya ako at yung ex-best friend ko. Yan lang ba? That's good, para may makausap din itong anak ko. Magkakilala naman silang dalawa kaya walang problema. Thanks, sir. Sabay tingin na lalaki kay Gracia. Nabaling ang tingin ni Gracia kay Noemi. Akala niya itututul ito sa pagsama niya, pero halos magtatalon pa ito sa tuwa. Ilang sandali, nagtungo na sila ng mall at pagdating doon, do you think maganda to? Nakangiting tanong ni Noemi kay Gracia. Umikot siya sa harapan para mas makita niya ang shape ng katawan niya. Isa iyong kulay na pink na fitted dress. Maganda! Maikling sabi ni Gracia. Ang ginagawa nila ngayon ay nagpapaalala sa nakaraan nila kung saan parating ang sinasamahan si Noemi mag-mall tapos bawat bili niya, hihingi niya ang kanyang opinyon. I know! Bagay ba? Nakangiti niyang tanong. Umikot pa ulit siya sabay tawa. Umalis sa harapan niya si Noemi. Ang akala ni Gracia ay papasok ulit siya sa dressing room kaso nilagpasan niya ito para lumapit kay Jaden na bored na ang pagmumukha. Nakatingin ang bagot niyang mga mata kay Gracia. Medyo malayo ang agwat nila sa isa't isa. Ngunit kahit ganun, huli pa rin niya ang bawat titig nito sa babae. Pinandilatan niya ng mata ang lalaki dahil masyadong halata ang kakaibang titig niya kay Gracia. Itinuro niya si Noemi na papalapit sa kanya. Sinanyasan niya na asikasuhin ng babae. Kumunot ang kanyang noo sa katamad na binalingan si Noemi na papalapit. Kinuusap siya nito ng ilang sandali. Pagkatapos nakita ni Gracia na umikot ito sa harapan ni Jaden para ipakita ang kanyang suot. Mukhang humihingi siya ng opinion sa bodyguard niya Singhap ni Gracia para ipunin ang kanyang hangin sa dibdib. Hindi naman niya ito ginagawa dati sa bodyguard niya noon. Satisfied na siya sa mga sagot ko dati. Ganun ba ka-importante ang opinion ni Jason kesa sa akin? Dinig ang bulungan ng mga sales lady na mukhang kanina pa napansin si Jason sa pinto. Boyfriend niya kaya ang lalaking yun. Kanina pa yan sa may pintuan nag-aabang. Naku, kung ganyan ba naman kagwapo, napakaswerte ng babae. Sinasamahan pa siya nitong bumili ng mga damit. Kabataan nga naman Mukhang mayaman na lalaki, pati yung babae. Bakit kaya hindi ito naghintay ang boyfriend niya sa sopa? Boyfriend? Excuse me Hindi niya boyfriend si Jason. Bodyguard niya yan. Gusto iyong isigaw ni Gracia, pero nabato na ito sa kinauupuan nito. Biglang uminit ang pisngi niya sa sobrang inis. Napatingin siya kay Jason at Noemi sa hambalan ng store. Tumatawa si Noemi sa sobrang papuri sa kanya ni Jaden. Hindi marinig ni Gracia ang pinag-uusapan nila dahil na rin may kalayuan siya sa dalawa. Naku, ang gwapo talaga na lalaki. Mukhang modelong tindig. Ang swerte ng babae sa kanya. Gusto ni Gracia na putulin ang pag-uusap ng dalawang sales lady na halata ang pagkatsismosa
Kaso hindi na siya nakaimik nang marinig niya ang katagang ito. Shh! Nandito ang katulong. Tumigil ka nga, Marites. Kitanda mo na chismosa ka pa rin. Marinig ka ng katulong na pinag-uusapan natin ng dalawang magnobya na yan. Isumbong pa tayo. Pagkatapos ay tumingin sila kay Gracia. Hindi agad nakaanga si Gracia dahil pinroseso pa niya ang kanyang sarili. Ako? Katulong? Sa ganda kong to? Pagkatulong na lang ba ang beauty ko? Parang sinuntok ng libo-libong pang-iinsulto yung narinig niyang mga salita. Sinamaan niya ng tingin ng dalawang sales lady, dahilan para umalis sila nang makita ang masamang timpla ng mukha niya. Buiset! Hindi ako katulong! Kaibigan ako ni Noemi! At ako ang jowa, hindi ang lukaret na yon. Okay, kukuhanin ko na to. Nagustuhan ni Jay. Hindi ko na malaya na nakabalik na pala si Noemi galing sa pakikipaglandian. Pakikipag-usap sa boyfriend ko. Anong sabi niya? Napakagatlabi si Gracia habang nanginginig ang boses. Bagay raw sa akin, ang ganda ko daw. Pumasok na siya sa dressing room kaya hindi na niya nakita na laglag kong panga. Agad na dumapo yung mata ko sa kinatatayuan ni Jason. Seryoso ang kanyang mukha na para bang kanina pa akong kinikilatis ng tingin. Kalaunan nginitian niya ako. Isang madilim na ngisi yun na parang natutuwa siya sa pinapakita kong ekspresyon sa kanya. Sa halip ng ngumiti, tinaasan ni Gracia ng kilay ang lalaki. Nakatitig pa rin siya sa kanya at may nakatagong ngisi pa rin sa lalaki. Kainis naman talaga. Hindi pa ako nakaka-move on sa dalawang sales lady na yon. Pinagkamalan pa akong katulong. Tapos dadagdagan pa niya. Masayang masaya siya. Gandang ganda kasi siya kay Noemi. Di hamak na mas maganda naman ako sa kanya. Nabihisan lang siya. Maya-maya, muling lumabas si Noemi sa dressing room at tulad ng kanyang inaasahan, magsasalita pa sana siya nang nilagpasan na siya ng babae at dumiretso na ito kay Jaden para kunin ang opinyon nito. Umangat ang tingin ni Gracia habang hawak ang isang magazine. Ha? Naguluhan siya. Panglimang damit na niya yan. Parati niyang pinapakita kay Jason. Pero ngayon muli siya nagtanong sa akin. Sabi ni Jason, tanungin ko daw ang opinion mo. Nakangiti niyang sabi, maganda ba? Oo, maganda. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Tumingin ulit siya sa magazine na may mga modelong lalaki. Thanks! I need to ask him again. Natigilan ako. Saka umangat ang tingin ko sa kanya. Bakit magtatanong na naman siya sa lalaking yun? Kita na nga nagbigay na ako ng opinyon. Napailing na lang si Gracia saka pinakalma ang sarili. Inisa-isa na lang ni Gracia ang titig sa mga modelong kay kisig ng katawan sa magazine. Nang sa ganun, ma-divert yung attention niya. Kahit ang totoo, kulang na lang ay sabunutan niya si Noemi dahil sa sobrang inis. Ilang sandali, natigilan siya. Nang pagbuklat niya ng isang page ng magazine, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha roon. Nakatalikod yung lalaki sa picture, habang yung kabilang mukha naka-side view, kaya half lang ang nasilayan niya. Hawak niya ang isang coat na nakasabit sa kanyang balikat. Hindi ko alam pero parang biglang kumabog ang puso ko. Kahit naka-side view lang siya. Doon talaga naagaw ang atensyon ko sa lahat ng modelong nakita ko sa picture. Pinakli ni Gracia ang kabilang page, dahil sa pagkakaalam nito, makikita na niya ang buong mukha ng lalaki. Pero bago niya pa magawa iyon, narinig niyang tumikim si Noemi na nasa harapan na niya. Bago pa man mabuklat ni Gracia ang kabilang page ng magazine, narinig niya ang tikim ni Noemi na nasa harapan na niya. Come here, Gracia! Ikaw naman na magsusukat! Hinila niya ang kamay ni Gracia, dahilan para mabitiwan niya ang hawak niyang magazine. Hindi na kailangan, Noemi. Nope, bibilhan kita. Kailangan mo na magsukat ngayon. Ipinasok niya sa isang dressing room si Gracia kung saan maraming nakahilerang damit doon. Pumili si Noemi ng 10 damit pagkatapos ay ibinigay kay Gracia. Isukat mong lahat ng yan. I want to see if bagay ba. Bago pa makaangal si Gracia, nakalabas na si Noemi at naiwan na siya sa loob. Hindi niya akalain na bibilhan siya ng mga damit ng babae. Ngayon lang ulit nangyari ito. Sinuot niya ang isang damit na sobrang sexing tingnan. May see-through pa doon na halos makita na ang buo niyang bra. Mabuti na lang may kasama itong coat kaya natakpan din ang malaswang part na iyon.
Iba't ibang damit ang sinukat niya bago tuluyang ipakita kay Noemi na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa sofa. Perfect! Nakangiting sabi nito. Ayoko nito. Halos nakaluwa na yung kaluluwa ko sa suot ko. Hindi ako sanay. What? Bagay kaya sa'yo? Tawa niya. Ang ganda mo! Puri ni Noemi sa kabuuan ni Gracia. Bumalik ng dressing room si Gracia at nabalingan niya si Jaden na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Napansin niya ang maigting na panga nito habang tinititigan siya. Humalakip-kip siya sa may hamba ng pinto at saka umiling. Hindi bagay. Yan ang nabasa ni Gracia sa bibig ng lalaki. Tumaas rin ang kilay ni Jaden nang ikutan lang siya ng mata ni Gracia. Sa akin, hindi bagay yung damit na sexy. Pero kung si Noemi na hingi ng opinion niya, kotang-kota sa kanyang puri. Kainis talaga. Sinabihan niya na sobrang ganda ng kaibigan ko at bagay sa kanyang mga sinukat niya tapos ako. Imbis na tumuto si Gracia sa mga damit, ay gusto na tuloy niya na bilhin lahat. Anong tingin mo sa akin? Walang karapatang magsuot ng sexing damit? Inis niyang sabi sa kanyang sarili. Pagkatapos ay muli siyang nagsuot ng sexing damit. Paglabas niya, nakita niya nasa may sofa na din si Jaden malapit kay Noemi. Wow! Bagay sa'yo, Gracia! Mas maraming mahuhumaling na boys sa'yo niyan. Gusto ko yan na suotin mo sa club. Isasama kita bukas ng gabi. Sabi ni Noemi habang masaya pa rin habang nakatingin sa suot niya. Parang nabingi si Gracia sa sinabi ni Noemi nang makita niya ang mas lalo nagdidilim na pagmumukha ni Jaden. Nakadikwatro siya sa sofa habang diretso ang titig kay Gracia. Maganda ba? Tanong ni Gracia kay Noemi habang ang mga mata niya ay nakatingin sa lalaking nasa harap niya at may mabagsik na tingin. Of course! Maganda, Gracia! It's not even pretty. Pagkarinig sa sinabi ng lalaki, lalong sumiklab ang irita niya dito. Not even pretty, ha? Wala akong pakialam sa opinion ni Noemi. Ang gusto kong marinig ang opinion ng boyfriend ko. Pero mukhang iniinsulto ako ng moko na to, ah. Seriously? Bagay sa kanya, Jay? Halakhak ni Noemi. Pero, mas bagay siguro kung ako ang nagsuot. Tama? Kumunot ang noon ni Gracia. Oo, pareho kayo. Bagay kayo. Dahil kahit na anong suotin ko, hindi mo mapuri-puri. Huwag mong bilhin yan sa kanya. Mas bagay yan sa'yo. Walang gatol na sabi ng lalaki kay Noemi. What the? Mas lalong nag-init ang damdamin ni Gracia. Humarap siya sa salamin. Gusto ko to. Ako ang bibili. Sabay balik niya sa dressing room na nagpupuyos sa galit. Ang sarap niyang sapakin. Pinamukha niya talaga na hindi bagay sa akin. Kahit ako napahanga ako sa suot ko tapos siya. Harap-harapan niya sinabi yun na hindi bagay sa akin. Nagpapatawa ba siya? Sa huling pagkakataon, nag-fit siya ng isang puting jeans na may magandang disenyo. Pinaresa niya ito ng sleeveless black strap na may cleavage na makikita pero hindi mapapansin iyon. Napaka-formal ng suot niyang iyon pero nandun pa rin ang pagka-fashion. Nakatak-in ang sleeveless kaya masumulma ang katawan niya. Masyadong formal pero bagay naman, komento ng ex-best friend niya nang makita siya. I like that. You should wear that most of the time, Gracia. Si Jaden naman ngayon ang mukhang lumambot ang ekspresyon. Mas bagay sa'yo yan. I will pay that for you. Natigalgal si Gracia. Seryoso ba siya? Sobrang mahal kaya nito. Hindi ko nga afford dahil yung perang meron ako ngayon para yun sa mga sinukat ko kanina na ayaw niyang suotin ko kasi hindi daw bagay. Akala naman niya hindi ko kukunin yun. Manigas siya. Kukunin ko lahat yun. Hey, ako na magbabayad. Ano ba kayong dalawa? Natatawang sabi ni Noemi. This is my treat. No, I will pay those. Bumalik na si Gracia sa dressing room at hindi na niya pinansin ang pagtatalo ng dalawa. Napakasimpleng suot lang ito pero nagusto na agad ni Jason. Pero ng mga sexy ayaw niya. Gago ba talaga siya? Ano akala niya? Si Noemi lang nababagayan na magsuot nun? Paglabas niya, si Jaden ang nagbayad sa mga damit na nagustuhan niya para kay Gracia. Nagtaka si Gracia kung saan kumuha ang lalaki ng pera. Ako na nga kasi. Angal ni Noemi. Save your money, Jay.
I can pay! May pera ako! Sabay abot ng pera sa cashier. Samantalang si Gracia hindi makasingit sa dalawa. Yung backless na damit, ako na magbabayad. Sabi niya at sa wakas natigilan ng dalawa. Sabay silang tumingin kay Gracia. Hindi yan bagay sa'yo. Bibilhin mo pa rin. Masungit na sabi ni Jaden. Kinagat ni Gracia, ibaba niyang labi. Kainis, bakit ba ako'y pinapahiya ng lalaking to? Dalawang cashier pa naman nakikinig doon. Nakita pa niya ang sabay nilang paghigik-hik na parang nagpapahiwatig sila na tama ang sinabi ng lalaki. Binayaran ko na, Gracia. Don't worry. Sabi naman ni Noemi. Hindi mo yan isusuot. Sabi naman ni Jay na ikinatingin naman ni Noemi sa kanya. What's with you? Let her wear what she wants. Kinuha ng lalaki ang mga pinamili nilang damit na nasa paper bag. Madilim pa rin ang aura niya habang ginagawa iyon. Let's go. Si Jaden na akmang kukuha ang mga pinamili ni Gracia pero agad siyang naunahan ng babae at naunahan lumabas ng store. Sana hindi na lang ako sumama kung ipapahiya niya lang din ako. Pinagalitan pa niya ako at sinabihan na hindi maganda. Bakit ba nagustuhan ko ang napaka-arroganting lalaking yon? Bakit ko siya sinagot agad? Bakit ako nagpadala sa mga halik niya? Gayong parang wala naman siyang gusto sa akin. Ipinapakita niya lang ngayon na hindi siya interesado sa akin. Pinaglalaraan niya lang ako. Pinatigas niya ang kaunting self-confidence ko sa sarili. Nakaka-insecure talaga. Hey! Wait! Boses iyon ni Naomi sa likuran ko. Akala ko akong kanyang tinawag. Jay, naiiwan mo isang paper bag. Mas binilisan ko pa ang paglalakad. Damn! Can you walk slowly? Hindi ni Gracia pinansin na lalaki. Naramdaman na lang niya na may humablot ng 5 paper bag na dala niya. Ako na! Mariing sabi ni Jaden. Masama pa rin ang tingin ni Gracia sa lalaki. This is my job. Can you please stop being angry at me? Galit ka rin naman sa akin ah. Kanino mo pa ako binubwisit? Gracia, galit ako kapag hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko. Buntong hininga na sabi nito. Bago pa man makasagot si Gracia, hingal na dumating si Noemi. Bakit ba ang bilis niya maglakad? Pasensya ka na, ma'am. Halika na't baka abutan pa tayo ng ulan. Nauna na siya naglakad. I wonder why he looks so mad at you. Sabi ni Noemi na nakatingin sa lalaki, sabay bali ng tingin kay Gracia. Namanhid ang mukha ni Gracia. Oh my, bakit hindi ko naisip na baka magtaka si Noemi sa bawat pag-aaway namin ni Jason? Baka makahalata siya sa ipinapakita kong emosyon sa bodyguard niya. Maya-maya ay tumigil sila sa isang convenience store para bumili ng maiinom. Sa gilid, binulungan siya ng lalaki. Can we have a talk later? I want your attention so bad. Hindi ko gusto itong ginagawa mo sa akin ngayon. Nanlamig si Gracia pagkarinig sa sinabi ng lalaki. Jay, where's my drinks? Tinulak ni Gracia ang lalaki palayo sa kanya para maharap nito si Noemi na ngayon ay halata ang pagtataka sa mukha. Nakitaan din ni Gracia ng kakaibang titig si Noemi. Halata ang pagkilatis at pagkairita ng panandalian dahil sa malapit sa isa't isa ang dalawa. Alam ko, ramdam ko ang paggusto niya sa bodyguard niya. Kilalang kilala ko si Noemi kung paano siya magkagusto sa isang lalaki. Here's your drinks. Galing sa kinauupuan, nakita ni Gracia ang side view ng lalaki pagkabigay ng inumin. That posture of him, familiar sa akin. Magkasintindig at magkamukha sila nung nasa picture na nasa magazine. Imposible! Namamalikmat na lang siguro ako. Nag-iwas ang tingin si Gracia at pumikit ng mariin. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, tinignan niya ang drinks na hawak niya. May nakadikit na sticky notes doon. I'm sorry. It's my fault. Napakagago ko para pagsalitaan ka ng hindi maganda sa suot mo. When in fact, you look hotter. You look stunning. And I can stand watching some other guy looking at you, wearing that shady stuff. I'd like your usual style. I'm sorry. If only I can kiss you right now. Dahil sa nabasa niya, ay parang nawala mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Napangiti na lamang siya habang palihim na sinulyapan ng lalaki. Isang araw, pagkatapos nilang lumabas, kinagabihan, ipinasundo na ni Noemi si Jaden at Gracia. Ito ang gabi na isasama ni Noemi si Gracia sa isang club. Ayan, tapos na kitang makeup and best friend.
Sobrang ganda mo talaga, best! Nagmulat ng mata si Gracia dahil sa kanyang narinig. Matagal-tagal na ang huli niyang marinig yan kay Noemi na tawagin siyang best friend. Hindi na ako nagulat sa mukha ko nang makita kong maganda yung pagkakamakeup niya sa akin. Natural kasi na maganda ako, hagik-hik niya. Dala mo ba yung backless na damit? Umiling si Gracia. Okay, pahiramin na lang kita. Pumasok siya sa malaking closet kaya nawala siya pansamantala sa kwarto. Doon lamang niya napansin na kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Jaden sa salamin. Seryoso at marin ang pagkakatitig niya sa babae. Nilitaan niya ito, ngunit hindi siya binalikan ng ngiti na lalaki. Nataranta siya nang biglang makita na gumalaw si Jaden at papalapit sa kanya. "You look gorgeous," sabi niya na makalapit sa likuran niya. "Salamat." Ngiti ni Gracia kahit halata ang nervous niya. Ilang beses siyang sumulyap sa closet kung saan naroon si Noemi. "I will support you no matter what you do. Iintindihin ko hanggat kaya ko. Sasabayan kita sa gusto mong mangyari. Di ba yan ang gusto mo?" Bulong ng lalaki. Narinig ni Gracia ang pagbukas ng pintuan, hudyat na lalabas na si Noemi. Mabilis si Gracia tumayo para salubungin siya sa pintuan. Grabe ang kabog ng dibdib niya. Baka kapag naabutan sila ni Jaden na magkalapit ay mas lalang maghinala ito. "Yan bang isusuot ko?" Pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. "Uye, kasya naman siguro sa ito. Bilis na, isuot mo na." Iso yung black, body ko na maiksi, 3 inches above the knee ang haba. Hindi na niya binalingan si Jaden at nagdiretso na siyang pumasok sa loob ng closet. Ilang sandali, umalis na sila ng bahay ng mga abdon at nagdiretso na sila sa kanilang destinasyon. Isang magarbong club ang nadatnan nila. Kahit nasa labas pa lang silang tatlo, halos mararangyang tao ang makikita nila sa paligid. "Halika, Gracia! Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko!" Hinila niya ang kamay ni Gracia na makapasok sila sa loob. Mahahalata mo talaga ang pagkaklas ng nasabing club. Nakasunod lang sa kanila si Jaden at tulad ng inaasahan, halos mabali ang leeg ng mga kababaihan sa pagtingin sa kanya. "Hi everyone! How's here?" Hindi na malaya ni Gracia na nakarating na pala sila sa lamesa ng mga kaibigan ni Noemi. 4 ang nandoon. May isang lalaki na halos sa kanila na halatang boyfriend ng katabing babae. "Nandito na pala ang anak na mayor. Oh, nasa na yung gwapong bodyguard mo?" Tanong ng isang babaeng makapal ang kilay. "Nandyan lang sa tabi-tabi. Binabantayan ako. By the way, this is my friend, Gracia." Nilingon ko yung likuran ko. Hindi ko napansin na nawala si Jason sa likuran namin. Naaliw na rin kasi ako sa kakatingin sa mga tao kaya hindi ko na malaya na hindi na pala siya nakasunod sa amin. "Hi Gracia, I'm Nicole." Pakilala ng isa. "Ako naman si Amanda." "Katrina." Maiksing pakilala ng mukhang malandi ang pagmumukha. Nakipag-shake hands ako sa kanila. "Hi Gracia, hindi ko alam may friend palang ingrata na to." Turo niya kay Noemi. "Shut up! Anong akala niya sa akin? She's my high school friend by the way." Samantala, habang nag-uusap ang 4 sa tabi ni Gracia, hindi na siya nakisabay sa mga ito. Inaliw na niya ang kanyang sarili sa pagtingin sa mga tao. Sa kabilang dako, namataan ni Gracia si Andrew na kumakaway sa kanya. Kasama nito ang mga kaibigan niya sina Arnold at Joshua na kasama niya sa upuan. Tinawag nila si Gracia para palapitin sa kanilang mesa. "Girls, doon muna ako," paalam ni Gracia kina Noemi. Sabay-sabay silang tumingin sa itinuro niya. Nanlaki ang mga mata ng 4 na babae nang makita nila si Andrew. "Kilala mo sila? Why don't you invite them in our table?" Maarting sabi ni Katrina. Para pa itong nagulat dahil kilala niya ang lalaking itinuro niya. Walang dalawang isip na kinawayan niya ang 3 lalaki. Nakita niya ang pag-iling ni Andrew nang hinila siya ng nagtatawanang si Joshua at Arnold. Wala na nga siyang nagawa nang makalapit sila sa lamesa ng mga babae. "Hi ladies!" Bati ni Joshua. "Hi boys! Di ba kayo yung varsity players ng college?" Sabi ni Nicole. Tumabi si Andrew kay Gracia. Samantalang ang 2 kasama nitong lalaki ay tumabi sa mga maarting babae na nasa harapan niya. "I don't know na magkakalala pala kayo ni Noemi Abdon. Pumupunta ka pala sa ganitong lugar?" Sabi ni Andrew kay Gracia. "Sinama lang ako ni Noemi dito.
Sagot ni Gracia. Medyo inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ko para marinig niya ako. Masyado malakas ang sound sa loob. I see. Maybe I can invite you sometimes. Nilapit nito ang bibig sa tenga ni Gracia nang hindi klaro ang sinabi nito. Kahit na neon lights ang ilaw, naaninag ni Gracia si Jaden na nakatingin sa kanila gamit ang mabagsik na tingin. Nasa may kalayuan siya at nakabantay doon na parang estatwa. So, ginagawa niya talagang trabaho niya? Bakit naman ang layo niya magbantay? Pwede naman malapit sa mesa namin. Natabunan na siya ng mga tao, kaya hindi na niya ito nakita pa. Ang huling kita niya, palapit sa kanya si Alexa, ang babaeng suki nila sa kanilang car wash para makapaglandi lang kay Jaden. Binalingan ni Gracia ang kinatatayuan ni Jaden, kaso wala na ito doon. Nanlamig ang mukha niya. Saan kaya sila nagpunta ni Alexa? Gusto mong sumayaw? Tanong ni Andrew. Iniling ko lang yung ulo ko. Nabahala ako sa pagkawala ni Jason. Ininom ko ang shot glass. Gusto kong hanapin ang dalawa pero hindi ko naman maiwan si Andrew. Malakas ka talagang uminom, no? Ngisi niya, tsaka uminom din na alak. Noemi, hindi ka ba nag-aalala kay Jason? Baka iniwan na niya tayo. Hindi na napigilan sabi ni Gracia sa babae. Natigilan si Noemi sa pakikipag-usap kay Joshua para tingnan ang buong paligid. Hinahanap niya ang kanyang bodyguard. Nang tumingala siya sa second floor, ngumisi siya sa kamay si Nenya-san. Come here! There he is! Turo niya kay Jason na nasa may terrace na nakasandal. Pinagmamasdan niya kaming lahat pero direktang mata niya sa akin. Jay! Come here! Tawag ng mga babae. Napakahat talaga ng bodyguard mo! Tawa ni Katrina. Bodyguard na pala yan. Halakak ni Andrew sa tenga ko habang pinagmamasdan ang pababang figura ni Jason. Hindi ako makasagot dahil mas lalong kumakabog ang dibdib ko. Nang makarating siya sa lamesa, para lang siyang estatwa na nakatayo sa harapan namin. Yumuko ako at hindi na siya tiningnan. May kailangan ka ba, ma'am? No. Hinahanap ka kasi ni Gracia kaya pinatawag kita. Tawa ni Noemi. Biglang namanhid ang mukha ni Gracia. Bakit naman yun ang sinabi na lokarit na to? Anong kailangan mo? Inangat ni Gracia ang kanyang tingin. Wala, sabi niya at saka nag-iwas ng tingin at uminom ulit ng alak. Pre, pwede pa kuha na isang bakat namin doon? Utos ni Andrew na ikinatigil ni Gracia. Uminom ulit si Gracia ng isang beses at nahihilo na siya. Grabe, hindi ko kayang tensyon sa katawan ko ngayon. Stop drinking. Natigil si Gracia. Nang akmang pag-inom niya, sinabi niya iyon. Nilagay niya dahan-dahan ang shot glass sa lamesa at hindi na siya nagsalita kasi kapag sumagot pa siya, mas lalala ang galit nito. Huwag ka nalang makialam, pare. Pabayaan mo siya. Gusto niyang uminom. Kunin mo na lang isang bakat namin sa lamesa. Singit ni Andrew na hindi agad nagustuhan ni Jaden. Why don't you get those fucking buckets in yourself, asshole? Nanlaki ang mga mata ni Gracia matapos marinig iyon sa lalaki. Bodyguard ka naman ah. Utusan, kaya pakikuha na lang. Inis na sagot ni Andrew. I don't follow some useless. Jason, kunin mo na. Sigaw ni Gracia sa hindi mapigilang takot na namuo sa kanyang sarili. Dahil baka mag-away pa ang dalawa. Sige na, Jason. Kunin mo ng pinapakuha ni Andrew. I can't. Aniya, sabay ko yung ng kamao. Ano ka ba? Bilis na, kunin mo na. Inis na sabi ni Gracia. Nakita niya ang pagpipigil na lalaki at pagbuntong hininga nito ng malalim. Saka tumalikod para pumunta sa lamesa ni na Andrew kanina. Kinuha niya ang isang bucket ng alak na naiwan. Susunod rin naman pala. Ang dami pang sinasabi. Dinig ni Gracia na sabi ni Andrew. Napakagat ng labi si Gracia nang pabagsak na inilagay ni Jaden yung bucket sa lamesa. Sa oras na iyon ay mas lumala pa ang galit nito. Jay, inom ka! Alok ni Noemi sa kanya. Nakatayo sa gilid ng sofa ang lalaki na masama pa rin ang aura. Kinuta ni Gracia ng noo si Jaden. Iniisip niya na pwede silang mapahamak sa ipinapakita ngayon na lalaki.
Mas lumalim ang inuman ng lahat pero si Gracia, hindi na siya nagtangkapan na uminom dahil ramdam na niya ang nakakatakot na titig ni Jaden sa kanya. Let's dance! Alok ni Andrew sa kanya na namumungay na ang mata dahil sa kalasingan. I want to dance! Tumayo si Noemi at saka hinila ang kamay ni Gracia. Tara, magsayo tayong lahat! Lasing na rin si Noemi dahil panay na ang halakhak nito. Tumataas na din ang maikling fitted dress nito. Let's go! Tawa ni Joshua, saka hinawakan ng legs nito. Nagulat si Gracia sa kanyang nasaksihan, pero mabilis na tinampal ni Noemi ang kamay ni Joshua at mabilis itong lumapit kay Jaden. Dala na rin ang kalasingan, nagpunta na rin sa gitna ang mga kaibigan ni Noemi para sumayaw at sumunod doon sina Joshua at Arnold. Kaya naman, naiwan silang apat sa lamesa, si Gracia, Andrew, Noemi at Jaden. Hindi nawala ang titig ni Gracia kina Noemi at Jaden. Lalo na nang iginapos ni Noemi ang kanyang mga braso sa leeg ni Jaden, saka nagsimulang sumayaw. Sayaw tayo! Isayaw mo na ako please! Desperadang saad niya, saka mas lalong lumapit kay Jaden. Lasing ka na, umuwi na tayo, sabi ni Jaden sa babae. No! Mas lalo pa siyang tumawa at saka nagpa-sexy dance sa harap na lalaki. Pilit siyang pinapatigil ni Jaden, kaso ayaw niyang paawat. Niyakap pa niya ang lalaki. Come on, Jay! Let's dance! Tawa niya, saka hinila ang lalaki palayo ng lamesa. Napalunok si Gracia. Aba, ang malanding to! At talagang nilalandi niya si Jason? Hindi mawala sa isip niya ang mga nangyayari. By the way, you're so pretty. Hindi kita nakilala agad kanina. Bulong ni Andrew na kanina pa pala nagsasalita sa tabi niya. Nilapit pa nito ang bibig niya sa pisngi ni Gracia para marinig siya nito. Salamat. Wala sa sarili na nasabi ng babae sa ngumiti. Lumayo siya ng bahagya sa lalaki pero mas lumapit naman ito sa kanya. Kaya amoy niya ang alak sa hininga nito. Ilang beses na pinakalma ni Gracia ang kanyang sarili. Pero kahit anong gawin niya, mas lalo lang tumitindi ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakita niya ang reaksyon ni Jaden kanina at sa tingin niya ay nagugustuhan ng lalaki ang ginagawa ni Noemi sa kanya. Sobrang ganda mo talaga. Laking gulat ni Gracia nang biglang hinapit ni Andrew ang kanyang bewang at saka inilapit pa sa kanya. Inilapit nito ang mukha sa babae at tila hahalikan siya nito. Kaya mabilis siyang tumayo. Saan ka pupunta? Dito na lang tayo. Hindi na pinansin ni Gracia ang lalaki at iniwan niya itong mag-isa sa lamesa. Kaagad niyang hinanap si Jaden at Noemi. Iniisip pa lang niya ang mga pwedeng mangyari. Parang sasabog na ang kanyang puso sa inis. Nang makita niya ang dalawa, agad siyang lumapit. Wild na sumasayaw si Noemi sa harap ng lalaki. Come on! Dance with me! Hinawakan ni Noemi si Jaden sa leeg. Ayaw mong sumayaw? Fine, I'll strip! Akmang maghuhubad si Noemi nang mabilis na ibinaba ng lalaki ang damit nito. You crazy! Uuwi na tayo sa bahay niyo, Miss Abdon. Samantalang si Gracia, naramdaman niyang may humawak sa bewang niya. Napaigtad siya kaya panandali ang nawala sa paningin niya ang nag-aaway na imahe. Hey, it's me! Boses iyon ni Andrew. Let's dance, Gracia. Nagsimulang sumayaw ang lalaki sa likuran niya. Hindi siya makagalaw dahil lahat ng atensyon niya ay nasa harapan niya. Nakita niya ang muling pagkapit ni Noemi sa leeg na lalaki. I like you. Boses iyon ni Andrew. Pwede ba kitang ligawan? Ramdam na ni Gracia ang mainit na katawan ng lalaki na dumidikit sa kanya. Para siyang nabingi. Lalo na nang pilit na iniwas ni Jaden ang kanyang pagmumukha sa mukha ni Noemi. Pumikit na mariin si Gracia. Parang tinusok ng karayom ang puso niya dahil sa selos. Hindi na niya magawa pang makaimik. Lumayo siya kay Andrew na patuloy pa rin siyang sinasayawan. Mariin din ang hawak nito sa bewang niya. Andrew, I'm sorry, pero hindi kita gusto. Sabi niya nang makaharap siya sa lalaki. Tumawa siya at saka umiling. Hindi mo ako gusto kasi mahal mo na ako. Don't worry, I will court you. Ngumisi siya at mas sinapit pa niya si Gracia palapit sa kanya. May boyfriend na ako. Diretsa ang amin nito. Tama ng pagtatago. Ayoko nang ilihim pa to. Ayoko nang baliwalain pang nararamdaman ko para kay Jason. Pareho lang kami masasaktan. Kung ano man ang mangyari sa pag-amin ko, bahala na. Boyfriend? Sinong boyfriend mo? Wala akong naala. Si Jason.
Boyfriend ko ang lalaking... Natigilan si Gracia sa pagturo kay Jaden nang makita niyang mariing hinahalikan si Jaden ni Noemi sa labi. Halos madurog ang puso niya dahil sa kanyang nakikita. Kulang na lang, mapaluhod siya dahil sa panghihina. I think you're lying. May boyfriend bang nakikipaghalikan sa ibang babae? Harap-harapan pa talaga sa girlfriend niya? Huwag kang mangangkin ng hindi sa'yo, Gracia. Halakhak na sabi ng lalaki. Pilit niyang pinaharap ang mangyak-ngyak na mukha ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang labi niya na lumapat sa akin. He kissed me. Hindi makagalaw si Gracia sa gulat. Naghalo ang emosyon niya ngayon. Sumikip ang dibdib ng babae. Gusto niyang itulak si Andrew para matigil ang kanyang halik pero nanghihina siya. Hindi niya namalayan na bigla na lang tumulo ang luha sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilan. Naramdaman na lang niya ang mabilis na paghablot ni Jaden kay Andrew at sinuntok ito ng ubod ng lakas. Napatakip si Gracia ng bibig. Napakabilis ng pangyayari. Duguan na si Andrew dahil paulit-ulit na itong sinusuntok ni Jaden. What the heck are you fucking doing? Nakahiga ngayon si Andrew at kinukwelyuhan. Nagsigawan ng lahat dahil sa gulo. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para halikan ng babae niyan? Natulala na lamang si Gracia sa kawalan. Pilit na inawat ni Joshua at Arnold si Jaden. Ang kaso, mabangis niyang itinulak ang dalawa at saka mas pinag-igihan pa ang pagsuntok kay Andrew na pilit namang lumalaban. Oh my God! Stop please! Sigaw iyon ni Noemi na gusto ring umawat kaso wala ding magawa. Jay! Tama niyan! Hysterical na sigaw niya. Subalit tila walang narinig ang lalaki dahil mas lalo pa niyang pinag-iigihan ang suntok kay Andrew. Wala kang karapatang halikan si Gracia dahil akin ang babaeng yan. Naiintindihan mo? Isang suntok pa ang naganap bago tuluyang nahila ni na Joshua si Jaden palayo sa nakahandusay na si Andrew. Sa pagkakataong iyon, may lumapit na mga bouncer na pinagtulungang pigilan si Jaden sa pasagod na si Andrew. Gago ka pala eh. Anong sayo si Gracia? Nakikipaghalikan ka sa ibang babae tapos sasabihin mo pag-aari mo siya? Sigaw ni Andrew at sumugod din. Namamaga ang kanyang mukha at maraming dugo na rin. Akmang lalapit siya kay Jaden pero pinigilan siya ng mga bouncer. Bitiwan niyo ako! Gusto kong basagin ang pagmumukha ng hambog na yan! Tama na, Jay! Sinira mo ang gabi ko! Sigaw ni Noemi na hinawakan ng braso ng lalaki. Saka humikbi na rin dahil sa takot. Damn you! Sigaw ni Andrew. Pare, tama na! Awat ni Joshua. Pagkatapos lumapit siya kay Jaden na nagwawala pa din. Sinanyasan niya ang iba niyang kasamahan na hawakan si Jaden at ilayo. You kiss my girl! You kiss my damn girl! Turo ni Jaden kay Gracia. Nagpupuyos pa rin sa galit ng lalaki. Gusto niyang patahimikin si Jaden pero hindi niya magawang magsalita. Ayos ka ring dumuho ka. Bagong dating ka lang dito kung umangking ka ng tao. She's my girlfriend! You kiss my girlfriend! God damn it! Sinipa niya ang lamesa sa gilid ng hindi makawala sa pagkakahawak sa kanya. Jason! Takot na tawag ni Gracia sa lalaki. Sa wakas ay nagawa na niya makapagsalita. Sabay na tumingin sa kanya si Noemi at Andrew. Nagtatanong ang kanilang mga mata. Blanco ang pagmumukha ni Noemi kay Gracia. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamay nito. Mariin din ang pagtikom ng kanyang bibig. May gusto itong sabihin pero hindi niya mabigkas. Sunod niyang tiningnan si Andrew at ang mga tao na nakatitig sa kanya na masama. Sinasabi nilang lahat na si Gracia ang dahilan ng kaguluhan. Mas lalo siyang namanhid sa mga titig nila, lalo nang sabihin ni Jaden ang tungkol sa kanila. Nagpapatawa ka ba pre? Eh bakit may hinahayaang makita ng girlfriend mo na may hinahalikan kang ibang babae? Hinalikan mo si Noemi. I don't kiss her. Siya ang humalik sa akin. Nagwawala pa rin siya sa sobrang galit. Jason, halika na. Uwi na tayo. Utal na sabi ni Gracia. Hinila niya ang damit ng lalaki. Hindi na niya magawang tumingin sa mga tao doon, lalo na kay Noemi na alam niyang gulat na gulat sa kanyang nalaman. I'm sure may binabalak siya. Base na rin sa mga tingin niya sa akin. Galit na rin siya. Pagdating sa labas ng club, may jeep na dumaan. Pinara ito ni Gracia at pumasok siya sa loob na hawak pa rin ang kamay ng lalaki. Nang umandar ang jeep, binitawan na niya ang lalaki at patalikod na umupo para hindi makita nito ang naluluhan na naman niyang mga mata. I'm sorry. Please talk to me.
Tell me what's on your mind. Ilang ulit niyang hinalikan ang ulo ni Gracia at pilit itong pinapakalma. Hindi pa rin nagsasalita si Gracia. Gusto niya manahimik na muna para hindi siya makapagsalita ng masama. Nang makarating sila sa Pangkalatan Village, mabilis siyang nagbayad ng pamasahe at saka bumaba. Nakasunod lang sa kanya ang lalaki. Mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad kahit madilim ang daan, hindi niya ininda ang takot. Gracia! Malambing na tawag ni Jaden. Nang makarating sila sa gitnang bahay nila, mabilis siyang pumasok. Kasunod niya ang lalaki nang nasa may pintuan na siya ng kanyang kwarto. Bago pa niya ito mabuksan, mabilis na hinila ng lalaki ang kamay niya at saka siya iniharap ni Jaden. Bakit hindi ka magsalita? Sumbatan mo ko sa kagaguhan ko. Pero kahit anong galit mo sa akin, hindi ako nagsisisi na ginawa ko yun sa gago na yun. Sabi ko naman, di ba? Maghintay ka na ako magsabi na tayo na. Sa wakas nakapagsalita na siya. Alam ko, Gracia, pero hindi ko hahayaang mahalikan ka ng kung sino-sino. Mas mabuting alam nila na tayo na. So that they know their limits. Napasinghap si Gracia nang hinawakan ng lalaki ang mga labi niya. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa kanyang mga mata ang pagkagalit. Pero Jason, hinilikan ka ni Noemi. Mahinang sabi niya, tumigil siya sa pagpahid sa labi ng babae. She did. I didn't kiss her. Pero si Andrew, hinilikan ka niya. Dapat na sa kanya na mangyari yun. Wala siyang karapatan na halikan ka niya. Ako lang ang may karapatan na gawin yun. Parang nalusaw ang puso ni Gracia sa mga hinaing na lalaki. Nagsiselos ako sa kanya. Selos na selos ako. Pag-amin ni Gracia. Ayoko na lahat ng mga pinagagawa niya sa'yo. Naiinis ako sa tuwing magkalapit kayo. Mas lalo natigilan si Jaden at pumungay pa ang kanyang mga mata. Ganyan nga. Sabihin mo lahat sa akin. Bakuran mo ko. Gusto kong binabakuran mo ko dahil gagawin ko ang lahat para mapanatag ka. Ikaw ang batas ko. Ako ang tagasunod. Pagkatapos sabihin iyon ni Jaden, ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg ni Gracia at niyakap niya ito ng mahigpit. Mahal na kita. Kinabukasan, maganda ang naging gising ni Gracia. Kahit mabigat ang nangyari kagabi, hindi niya maiwasang hindi mapanatag sa tuwing maiisip niya ang naging pag-uusap nila ng lalaki. How's your sleep? Tanong ni Jaden. Maganda ang tulog ko. Nakangiti niyang sabi. Sana ganito na lang palagi. Gigising ako sa umaga tapos ang bubungad sa akin ang napakagwapo kong boyfriend. Namula agad ako sa aking naiisip. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga sinabi niya sa akin. Good to hear that. Kumain ka na ng breakfast mo. Ako ang nagluto. Hindi ka ba pupunta sa bahay ni Noemi? Tanong ni Gracia na makaupo siya. Sunday ngayon, wala akong trabaho. Sa car wash mo na lang ako ngayon. Mabilis siyang naglagay ng kanin sa kanyang plato. Pagkatapos ng ihanda ang pagkain, umupo na rin siya. Let's eat. Tumango si Gracia, saka nakangiting inabot ang kutsara sa kanyang plato. Habang sumusubo si Jaden, sinenyasan ni Gracia ang lalaki na ibuka ang kanyang bibig. Puno iyon ng kanin. What are you doing? Kunot noong tanong ni Jaden. Subuan kita ng tinapa. Bilis na! Nakangiting sabi niya. Walang dalawang isip naman siyang tumalima. Puno pa rin ng kanin yung bibig niya. Saktong nakaangat na yung bibig ni Jaden para subuan ni Gracia nang biglang pumasok ang ama niya. Anong ibig sabihin nito, iho? Bakit nagsusubuan kayo rito? May namamagitan na ba sa inyo? Nagkatinginan sina Gracia at Jaden, saka tumawa sa reaksyon ng matanda. Sagutin niyo ako. Huwag niyo akong pagtamanan. Ano? Kayo na ba? Kami na, Sir Agosto. I love you, daughter. Diretsahang pag-amin ng lalaki. Galit na galit ang ama ni Gracia dahil inilihim nila ang kanilang relasyon. Pero sa huli, nagtawanan sila. Nagyaya pa ang matanda na makikipag-inuman nito kay Jaden mamayang gabi para mag-celebrate. Dahil sa wakas, ang kanyang anak na babae ay may boyfriend na rin. Samantala, habang nasa mini-office niya si Gracia, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Pwede ba kitang makausap? Boses iyon ni Noemi nakatayo sa may pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Gracia. Wala pa naman si Jaden dahil saktong inutusan niya ito na bumili ng merienda. Si Michael naman, hindi nagtrabaho dahil may lagnat ito. Anong sadya mo? Tanong ni Gracia, sabay lapag ng hawak na ballpen sa mesa.
Pinagtiklop niya ang kanyang kamay sa lamesa bago nakipagtitigan sa kanyang blangkong pagmumukha. Pero ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hiwalayan mo si Jay! Parang tumigil ang mundo ni Gracia pagkarinig sa sinabi ni Noemi. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag pong kalilimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang bell button para updated ka sa ating mga susunod na kwento. At ito ang mga kwentong pangalap na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw sa lahat.